Sa unang liwanag ng araw, si Pablo, isang masipag na tindero sa palengke, ay nagtungo sa mga liblib na bahagi ng bundok, upang maghanap ng mga kahoy na magagamit sa paggawa ng uling. May bitbit siyang malaking itak, kagamitang kailangan sa kanyang gawain. Sa kanyang paglalakad, labis niyang hinangaan ang kapaligiran, ang mga nagtataasang puno, ang luntian ng mga dahon na sumasayaw sa ihip ng hangin, at ang mga huni ng ibon na parang nagaanyaya sa kanya na magpatuloy pa. Huminto si Pablo sa isang malinaw na sapa para magpahinga. Habang umiinom siya ng tubig, pinagmasdan niya ang kanyang paligid at nagsalita sa sarili, "Ang ganda talaga dito. Sana'y makahanap ako ng magandang kahoy na maaaring pagkakitaan para makatulong sa aking pamilya." Sa kanyang pagpapatuloy, napansin niya ang mga bakas ng gulong sa lupa, tanda na may iba pang nagpunta rito kamakailan. Naisip niya na maaaring iba pang gumagawa ng uling ang nauna sa kanya, ngunit determinado siyang makahanap ng sapat na kahoy para sa kanyang pangangailangan. Habang naglalakad, pinagnilayan ni Pablo ang kanyang buhay, ang kanyang mga magulang na matyagang nagtatrabaho sa bukid, at ang kanyang mga kapatid na umaasa sa kanyang kita. Kailangan kong magtagumpay para sa kanila, aniya sa sarili habang hinahaplos ang isa sa mga puno, na tila ba sinasabi niyang kasama niya ito sa kanyang paglalakbay. Sa pagitan ng mga puno, may napansin siyang isang partikular na puno na mukhang matibay at maganda ang kalidad. Sinimulan niyang lagariin ang mga sanga nito, at sa bawat hiwa ay ramdam niya ang bigat ng responsibilidad na daladala niya. Hindi lamang ito tungkol sa paggawa ng uling, kundi pati na rin sa pag-asa na maibibigay niya ang mas magandang kinabukasan para sa kanyang pamilya. Sa malalim at madilim na bahagi ng bundok, patuloy si Pablo sa kanyang paglalakbay upang maghanap ng karagdagang kahoy para gawing uling. Dala ang mabigat na bag ng kahoy at ang pagod mula sa mahabang paglalakad, nagsimula siyang makaramdam ng pangungulila sa kalikasan na tila ba wala ng katapusan. Sa kanyang paglalakad, napansin niya ang isang kakaibang matanda sa ilalim ng isang malaking puno, ang isang ermitanyo. Ang ermitanyo, na may mga matang tila sumasalamin sa maraming taong pananahimik at pag-iisa, ay tila isang bahagi na ng kalikasan. Siya ay payat, may mahabang puting buhok at balbas, at nakasuot ng lumang damit na gawa sa abaka. Napansin ni Pablo na tila gutom na gutom ito sa kanyang mga matang nanlilisik. Nag-alangan si Pablo sa una ngunit naalala niya ang baong tinapay at tuyo na dala niya para sa kanyang tanghalian. Lumapit siya sa ermitanyo at nag-alok, "Magandang araw po, tila kayo po'y gutom. Nais niyo po bang makihati sa aking pagkain?" Ang ermitanyo, na nagpakilalang si Apo Elias, ay tumango at nagpasalamat. "Salamat, iho. Matagal-tagal na rin simula noong huli akong nakakain ng pagkaing dala ng ibang tao. Ang iyong kabaitan ay hindi ko malilimutan." Habang sila ay kumakain, sinimulan ni Apo Elias na magkwento tungkol sa kanyang buhay sa bundok at kung paano siya natutong mabuhay kasama ng kalikasan. "Ito ang aking tahanan at dito ko nais tapusin ang aking mga araw," sabi ni Apo Elias na may bahid ng kapayapaan sa kanyang boses. Nang matapos silang kumain, bilang pasasalamat, nag-alok si Apo Elias ng isang payo kay Pablo. "Dahil sa iyong kabutihan, nais kong ibahagi sa iyo ang isang lihim dito sa kagubatan. May isang puno ng balete sa gitna ng kagubatan na banal at pinaniniwala ang tahanan ng mga espiritu. Kung ikaw ay mag-aalay ng tinola na manok na may espesyal na sangkap, maaari kang pagkalooban ng biyaya ng kagubatan." Nagusisa si Pablo, "Anong mga sangkap po ang kailangan ko para sa alay?" Nagpatuloy si Apo Elias, "Hindi ito basta-bastang tinola. Kailangan mo ng tandang na eksaktong 6 na buwan ang gulang, luya na hinukay sa eksaktong hating gabi, at papaya na pinitas bago pa man sumikat ang araw. Ang bawat isa sa mga sangkap na ito ay may taglay na mahiwagang enerhiya na kinakailangan para sa ritual. Tandaan mo, Pablo, ang bawat sangkap ay may simbolo, ang tandang, simbolo ng tapang at pagsilang ng bagong umaga, ang luya, proteksyon laban sa masasamang espiritu, at ang papaya, sagisag ng kasaganahan at malinis na simula." Nag-isip si Pablo at dama niya ang bigat ng gawaing ito. Hindi lamang dahil sa pisikal na hirap kundi pati na rin sa espiritual na aspeto ng gawain. "Paano ko po malalaman kung nagtagumpay ang aking alay?" tanong ni Pablo, puno ng pag-aalala. Sumagot si Apo Elias, "Makakaramdam ka ng kapayapaan at kaginhawahan na hindi mo pa nararanasan.
Ang mga espiritu ng kagubatan ay magpapadama sa iyo ng kanilang presensya at pagtanggap sa iyong alay. Nagpasalamat si Pablo kay Apo Elias at nagpaalam na may bagong layunin. Sa kanyang paglisan, hindi lamang kahoy ang kanyang dadalhin pa uwi, kundi isang mahiwagang gawain na maaaring magbago ng kanyang buhay. Sa bawat hakbang palayo, ramdam ni Pablo ang lalim ng kanyang tungkulin at ang pagnanais na magtagumpay para sa kanyang sarili at sa kanyang pamilya. Sa pagtakip silim, naging abala si Pablo sa paggawa ng uling sa labas ng kanilang munting tahanan. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, maagang gumising si Pablo upang pumitas ng papaya na kailangan niya para sa kanyang alay. Nagtungo siya sa likod ng kanilang bahay, kung saan naghihintay ang mga bunga ng papaya, na parang kumikislap sa unang sinag ng araw. Habang pumipitas, naramdaman niya ang lamig ng umaga at ang kalmadong simoy ng hangin, na tila ba sinasamahan siya sa mahalagang gawain na ito. Ito ang magiging susi, bulong ni Pablo sa kanyang sarili, puno ng pag-asa habang maingat na pinipitas ang pinakamagandang papaya na makikita niya, ang bunga na pinakamakinang sa ilalim ng bukang liwayway. Pagbalik sa kanyang kusina, nagsimula si Pablo sa paghahanda ng alay. Isa-isang inihanda niya ang mga sangkap, ang tandang na 6 na buwan ang gulang na kanyang itinabi mula sa kanyang munting bakuran, ang luya na kanyang hinukay ng eksaktong hating gabi-kagabi, at ang sariwang papaya na kanyang pinili sa unang liwanag ng araw. Habang niluluto niya ang tinola, dama niya ang bawat hakbang na kanyang ginagawa ay may kasamang panalangin at pag-asa. Nang matapos ang pagluluto, inilipat ni Pablo ang mainit na sabaw at ang mga sangkap sa isang lalagyan na gawa sa kawayan, handa na niyang dalhin ito sa gitna ng kagubatan, kung saan naroon ang malaking puno ng balete na sinabi ng ermitanyo. Pagdating niya sa kagubatan, lumaganap ang katahimikan maliban sa mga huni ng ibon at pagsayaw ng mga dahon sa mahinang hangin. Dahan-daang nilapag ni Pablo ang alay sa paanan ng puno, ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig sa timpla ng kaba at paggalang. Para sa inyo ito, mga espiritu ng kagubatan, sambit niya sa isang malinaw na tinig, habang lumuluhod sa harap ng puno. Naghintay siya, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa dala niyang alay, umaasang may magaganap na mahiwagang pagbabago. Subalit, habang lumilipas ang oras, walang nangyari. Walang lihim na simbolo, walang paggalaw ng mga sanga, walang pahiwatig na tinanggap ang kanyang alay. Nang wala pa ring nangyari, unti-unting bumigat ang pakiramdam ni Pablo. Nadismaya siya, na parang binuhusan ng malamig na tubig ang kanyang init na dala ng kanyang pag-asa. Bakit kaya walang nangyari? Tanong niya sa sarili, habang tinitingnan ang walang pagbabagong paligid. Ano kaya ang mali sa aking ginawa? Pagkatapos ng hindi matagumpay na unang pagsubok, nagbalik si Pablo sa munting tahanan ni Apo Elias, ang ermitanyo, na may mabigat na hakbang at pusong mayroong pagdududa. Ang sinag ng araw ay kumikislap sa mga dahon habang naglalakad siya, ngunit hindi ito sapat upang pasiglahin ang kanyang nadarama. Pagdating sa bahay ng ermitanyo, sinalubong siya ni Apo Elias na tila ba naghihintay na sa kanya. Mukhang may bumabagabag sa iyo, Pablo, simula ni Apo Elias, ang kanyang mga matay mayroong pag-unawa. Opo, Apo Elias, tugon ni Pablo, habang umuupo sa isang lumang upuan na yari sa kawayan. Sinunod ko po ang lahat ng inyong mga tagubilin, ngunit walang nangyari. Wala pong espesyal na naganap sa alay ko sa puno ng balete. Napabuntong hininga si Apo Elias, tila ba alam na niya ang problema bago pa man ito sabihin ni Pablo. Ikwento mo nga sa akin kung paano mo inihanda ang iyong alay, utos ng ermitanyo. Isinalaysay ni Pablo ang bawat detalye, mula sa pagpitas ng papaya hanggang sa pagluluto ng tinola. Nang marinig ang bahagi tungkol sa papaya, ngumiti si Apo Elias at saka nagsalita, ayan na nga ba ang problema? Ang papaya ay dapat pinitas bago pa man sumikat ang araw, sa oras na tinatawag nating mga sandali ng dilim, kung kailan ang mundo ay nasa gitna ng pagtulog at paggising. Napakunot ang noo ni Pablo, ibig niyo pong sabihin, mali ang oras ng aking pagpitas sa papaya. Oo, mali ang oras ng pagpitas mo, sagot ni Apo Elias. Ang mga oras bago magbukang liwayway ay sagrado, ito ay oras kung saan ang lumang enerhiya ay naglalaho at ang bago ay nag-uumpisa. Ang enerhiya na iyon ang kailangan para sa iyong alay upang ito'y maging katanggap-tanggap sa mga espiritu. Ramdam ni Pablo ang bigat ng kanyang pagkakamali. Naiintindihan ko na po, Apo Elias. Hindi ko po ito sinadya.
Akala ko po'y sapat na ang aking ginawa. Maging ito man ay hindi sinasadya, mahalaga ang bawat detalye sa ritual na tulad nito, paalala ni Apo Elias. Huwag kang mawalan ng loob, Pablo. Ang mahalaga ay natutunan mo ang kahalagahan ng tamang oras at pagsunod sa detalye. Nagpasalamat si Pablo sa ermitanyo. Salamat po sa inyong pag-unawa at karunungan, Apo Elias. Susubukan ko po muli at sa susunod, sisiguraduhin kong tama ang lahat. Habang naglalakad pabalik sa kanyang tahanan, mas magaan na ang kalooban ni Pablo. Bagamat siya ay nabigo sa unang pagkakataon, ang mga aral na kanyang natutunan ay magiging gabay niya sa muling pagtatangka. Ang pagkakamali ay naging isang mahalagang hakbang tungo sa mas malalim na pag-unawa sa mga sinaunang ritual na ito. Matapos ang pagbalik at gabay ni Apo Elias, muling naghanda si Pablo ng kanyang alay. Sa pagkakataong ito, mas iningatan niya ang bawat hakbang, sinisigurong tama ang lahat ng detalye, mula sa paghahanda ng tandang na 6 na buwan ang gulang, sa pagkuha ng luya ng eksaktong hating gabi, at sa pagpitas ng papaya bago sumikat ang araw. Nagbabaga ang kanyang determinasyon, na sinamahan ng panalangin at pag-asa na sa pagkakataong ito, magiging matagumpay ang kanyang alay. Nang handa na ang tinola, inilagay niya ito sa isang palayok na maingat niyang binuhat papunta sa puno ng balete. Habang naglalakad sa kagubatan, ramdam ni Pablo ang mga matang tila nakatingin sa kanya mula sa paligid, ngunit hindi siya natakot, sa halip, napuno siya ng paggalang sa mga nilalang ng kagubatan. Ang mga huni ng ibon at ang malamig na ihip ng hangin ay tila nag-aanyaya sa kanya, nagpapahayag ng kanilang katahimikan sa kanyang pagdating. Sa pagdating niya sa paanan ng puno, inilapag ni Pablo ang kanyang alay at maingat na lumuhod. Ang paligid ay tahimik at tila nagmamasid. Mga espiritu ng kagubatan, iniaalay ko po ang pagkain na ito, at naway tanggapin ninyo ang aking buong pusong alay, bulong ni Pablo habang pinapanood ang mainit na usok na tumataas mula sa tinola. Sa mga sandaling iyon ng paghihintay, pinagmamasdan niya ang alay at naghintay ng anumang palatandaan na tinanggap ito ng mga espiritu. Tahimik at mahigpit niyang pinanood ang palayok, umaasang ang kanyang alay ay hindi muling tatanggihan. Ilang minuto ang lumipas, at naramdaman niya ang kaunting kaba. Mangyayari kaya ulit ang nangyari noon? Baka nagkamali na naman ako, bulong niya sa kanyang sarili, nararamdaman ang bigat ng posibilidad ng pagkabigo. Ngunit, biglang napansin niya ang isang kakaibang bagay, ang pagkain sa palayok ay unti-unting naglalaho, tila ba isang mahiwagang kamay ang dahan-daang tumatanggap sa kanyang alay. Napamulagat si Pablo sa nasasaksihan, at ang kanyang kaba ay napalitan ng tuwa at pagkamangha. Habang dahan-daang naglalaho ang kanyang alay, isang maliit na figura ang unti-unting lumitaw mula sa likod ng malaking ugat ng balete. Isang maliit na nilalang ang nakatayo sa harapan niya, isang duwendeng may suot na berdeng balabal at may mahabang balbas, na tila ba hinubog ng maraming taon. "Ako si Halumigmig," sabi ng duwende sa isang tinig na mababa ngunit malinaw. "Matagal ko nang pinagmamasdan ang iyong mga pagsisikap, Pablo. Ang iyong pagtitiyaga at ang iyong respeto sa aming mundo ang nagbigay daan upang ako ay magpakita sa iyo." Napatingin si Pablo, ang kanyang mga matay mayroong pagkamangha at paggalang. "Halumigmig," bulong niya, "hindi ko po inaasahang makita ang isang tulad ninyo. Nais ko lamang pong mag-alay, tulad ng itinuro sa akin ni Apo Elias." Ngumiti si Halumigmig at itinango ang ulo. "Ang iyong puso ay tunay na mabuti, Pablo. Hindi lahat ay nagagawang sumubok muli at ibigay ang kanilang lahat matapos ang kabiguan. Ngunit hindi rin lahat ay may kabutihan at tiyaga tulad ng iyong ipinakita. Dahil dyan, nais kong magbigay ng gantimpala sa iyong sipag at katapatan." Hindi pa rin makapaniwala si Pablo. "Maraming salamat po, Halumigmig," wika niya habang ang kanyang boses ay nanginginig sa pananabik at paggalang. "Ngayon po ay nauunawaan ko na ang halaga ng pagsunod at ang tamang puso sa pag-aalay." Ngumiti si Halumigmig at iniabot kay Pablo ang isang mangkok na yari sa makintab na ginto, na may ukit ng mga kakaibang simbolo. "Ito ay isang mahiwagang mangkok," paliwanag ni Halumigmig. "Tuwing kabilugan ng buwan, maglagay ka lamang ng kalahating tasa ng mais, kalahating tasa ng palay, at kalahating tasa ng asin dito, at ang mga ito ay magiging mga diamante sa pagsapit ng bukang liwayway." Hindi makapaniwala si Pablo sa kanyang narinig, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkamangha. "Mga diamante po?" tanong niya, puno ng pagkamangha at pananabik. "Oo,
Tugon ni Halumigmig, ngunit may isang mahalagang tagubilin. Huwag mong ipagsasabi ang tungkol sa mangkok na ito kahit kanino, kahit sa iyong pinakamalapit na kaibigan. Kung ikaw ay magiging tapat at maingat, ang biyayang ito ay magdadala sa iyo ng kasaganaan. Tumango si Pablo, alam niyang ang ganitong uri ng biyaya ay may kalakip na responsibilidad. Salamat po Halumigmig. Nangangako po ako na iingatan ko ang inyong regalo, at ituturing ito bilang isang malaking pagpapala. Nagpasalamat si Halumigmig at naglahong parang usok, ngunit ang kanyang mga salita ay nag-iwan ng inspirasyon at pananabik kay Pablo. Sa kanyang pagbabalik sa bahay, bitbit niya ang mahiwagang mangkok at ang mga bagong pag-asa para sa kanyang pamilya. Sa gabing iyon, nakatingala si Pablo sa kabilugan ng buwan, hinahaplos ang kanyang bagong mangkok, at puno ng pasasalamat sa biyayang natanggap. Sa pagsapit ng kabilugan ng buwan, sinubukan ni Pablo ang mahiwagang mangkok ayon sa mga tagubilin ni Halumigmig. Maingat niyang inilagay ang kalahating tasa ng mais, kalahating tasa ng palay, at kalahating tasa ng asin sa mangkok at hinintay ang pagsikat ng araw. Sa kanyang paghihintay, dama niya ang halo ng kaba at pananabik, na ang mangkok ay maaaring magdala ng pagbabago hindi lamang sa kanyang buhay, kundi pati na rin sa kanyang pamilya. Sa pagbungad ng liwanag, agad niyang sinilip ang mangkok. Ang mga butil ng mais, palay, at asin ay naglaho, at sa halip, mga kumikislap na diamante ang kanyang nakita. Halos hindi makapaniwala si Pablo sa kanyang nasasaksihan, ito ay isang biyaya na noon lamang niya naranasan. Sa mga sumunod na linggo, unti-unti niyang ginamit ang kayamanan mula sa mangkok, upang magpatayo ng mas maayos at matibay na tahanan para sa kanyang pamilya. Hindi na kailangan pang magtiis ng kanyang mga magulang at mga kapatid sa lumang tahanan na binabaha ng ulan tuwing may bagyo. Ngayon, ang kanilang bagong tahanan ay gawa sa matitibay na haligi at konkretong dingding, at may makapal na bubong na nagpoprotekta sa kanila mula sa ulan at init ng araw. Isang araw, habang abalang-abala si Mang Lucio sa paghahakot ng mga gamit sa bagong bahay, napabuntong hininga siya sa tuwa. Hindi ko akalain na darating ang araw na magkakaroon tayo ng ganitong klaseng tahanan. Salamat anak, sabi niya kay Pablo, na tumutulong sa paglilipat ng kanilang mga gamit. Oo nga Pablo, sabi ni Aling Mina, ang kanyang ina, na mayroong ngiti sa kanyang mukha. Ang dami na nating tiniis na hirap, pero ngayon, pakiramdam ko'y mababago na ang lahat. Ngumiti si Pablo at nagsalita, para sa inyo ito, itay at inay. Lahat ng ito ay para matulungan kayo at mabigyan kayo ng mas magandang buhay. Bilang karagdagan sa kanilang tahanan, ginamit din ni Pablo ang yaman upang magtayo ng isang malaking manukan. Ang mga alagang manok na dati niyang pinapangarap ay naging totoo, ngayon ay hindi na siya nagtitinda ng mga uling sa palengke kundi mga itlog at manok, at nagbibigay siya ng malaking diskwento para sa mga kapitbahay, kaibigan, at mga mahihirap. Ang kanyang negosyo ay mabilis na lumago, at siya ay nagkaroon ng sapat na yaman upang makatulong din sa iba. Isang araw, habang nasa palengke, nilapitan siya ng isa sa mga kapwa niyang tindero, si Mang Luis, na kilalang nahihirapan sa buhay. Pablo, parang ang laki ng pagbabago sa iyong buhay. Ano kaya ang sikreto mo? Tanong ni Mang Luis na halatang may lungkot sa kanyang mata. Walang sikreto Mang Luis. Biyaya lang ng masipag na pagtatrabaho at pananampalataya, tugon ni Pablo na may ngiti. Baka kailangan mo ng konting puhunan. Kung gusto mo, handa akong tumulong para makapagsimula ka ng iyong maliit na tindahan. Napatingin si Mang Luis sa kanya, puno ng pag-asa sa mata. Salamat Pablo, napakabuti mong tao. Hindi ko inaasahan ito. Malaking tulong ito para sa akin at sa pamilya ko. Bukod kay Mang Luis, marami pang kapwa tindero ang tinulungan ni Pablo. Isa-isang bumalik sa kanya ang mga taong dating kasama niya sa hirap. Alam niya ang kanilang mga pinagdadaanan, kasi dati rin siyang mahirap na tindero, kaya't masaya niyang ibinabahagi ang kanyang biyaya sa kanila. Huwag na huwag kayong mawalan ng pag-asa, payo ni Pablo sa kanila, may darating ding biyaya para sa inyo. Basta't magtiwala lamang kayo at patuloy na magpakabuti. Ang kwento ng tagumpay ni Pablo ay mabilis na kumalat sa kanilang bayan. Naging simbolo siya ng kabutihan at kasipagan, at ang lahat ng kanyang ginawa ay naging inspirasyon sa komunidad. Sa bawat araw, lumalalim ang paggalang sa kanya ng mga tao dahil sa kanyang busilak na kalooban.
Ginamit niya ang kayamanang bigay ng mahiwagang mangkok hindi para sa pansariling interes lamang, kundi para sa kapakanan ng kanyang pamilya, kaibigan, at kapwa. Sa kabila ng kanyang kasaganaan, nanatiling mapagkumbaba si Pablo. Lagi niyang iniisip ang mga payo ni Halumigmig, at sa puso niya, alam niyang ang tunay na kayamanan ay hindi ang diamante, kundi ang kasiyahan ng mga taong kanyang natutulungan, at ang respeto at pagmamahal na bumabalik sa kanya mula sa mga tao sa kanyang paligid. Sa bawat araw na dumadaan, patuloy na ginagamit ni Pablo ang kanyang yaman upang tulungan ang mga nangangailangan, at upang mas mapabuti ang buhay ng kanyang pamilya at komunidad. Sa lahat ng kanyang ginagawa, lagi niyang ipinapaalala sa sarili na ang tunay na halaga ng kayamanan ay hindi nakikita sa mga material na bagay, kundi sa saya at pasasalamat ng mga natutulungan niya. Isang gabing tahimik, nagtipon ang mga kalalakihan ng baryo sa likod ng bahay ni Mang Lucio para mag-inuman at magkwentuhan. Ang mga bote ng lambanog ay patuloy na umiikot sa pagitan nila, habang binabalikan nila ang mga kwento ng kanilang kabataan at ang kanilang mga pinagdaraanan sa buhay. Sa gitna ng grupo ay si Mang Paeng, matalik na kumpare ni Mang Lucio at ninong ni Pablo, na kilala sa kanyang pagkamausisa. Habang tumatagal ang inuman, si Mang Lucio ay unti-unting nadadala ng espiritu ng alak. Ang kanyang mga mata ay medyo malabo na, at ang kanyang dila ay naging mas maluwag sa mga salita. Sa isang sandali ng pagyayabang, lumingon siya kay Mang Paeng at pabirong sinabi, "Alam mo pare, hindi mo pa alam ang totoong dahilan kung bakit nagbago ang buhay namin." Nagulat si Mang Paeng at agad na nakaramdam ng interes. "Ano yun pare? Bakit nga ba bigla kayong yumaman ng ganito? Dati ang hirap ng buhay nyo, tapos ngayon, tingnan mo naman ang tahanan nyo at ang hanap buhay ni Pablo. Ano ang sikreto nyo?" Nakangiti at may halong yabang na bumalik si Mang Lucio sa usapan. "Alam mo, may mahiwagang mangkok si Pablo. Yun ang nagpabago sa buhay namin." Napanganga si Mang Paeng, hindi makapaniwala. "Mahiwagang mangkok? Anong ibig mong sabihin? Paano naman magpapabago ng buhay ang isang mangkok?" Nagtuloy-tuloy ang kwento ni Mang Lucio. Ang kanyang boses ay nabubulol na sa kalasingan, ngunit patuloy ang pagkwento. "Ang mangkok na yun pare, kaya nitong gawing diamante ang mais, palay, at asin, sa bawat kabilugan ng buwan. Yan ang dahilan kung bakit gumaan ang buhay namin." Lalong naging interesado si Mang Paeng. Tila hindi siya makapaniwala ngunit hindi niya rin kayang iwaksi ang posibilidad ng ganitong hiwaga. "Hindi ako makapaniwala Lucio. Sigurado ka ba? Kung totoo yan, napakagandang biyaya niyan talaga. Ngunit, paano ko kaya makikita iyon?" Ang mata ni Mang Paeng ay naging mapang-usisa, puno ng ideya sa kanyang isipan kung paano makakapasok sa bahay ni Pablo, at makita ang mahiwagang mangkok. "Sana naman hindi mo kinikwento ito kahit kanino Lucio. Baka magbago ang kapalaran nyo." Tila hindi narinig ni Mang Lucio ang huling sinabi ni Mang Paeng, at napangiti na lang bago muling isinandal ang kanyang likod sa upuan, at ipinikit ang kanyang mga mata, malalim na sa kanyang pagkalasing. Nang gabing iyon, umuwi si Mang Paeng na puno ng kasabikan at lihim na plano. Sa kanyang isipan, isang ideya ang unti-unting nagiging malinaw, kailangang makita at malaman ang sikreto ng mahiwagang mangkok na iyon. Ang biyayang tinatamasa ni Pablo ay maaaring mapunta sa kanya, kung siya ay magiging maparaan at sapat ang tapang na subukan ang hindi dapat. Sa mga sumunod na araw, si Mang Paeng ay naging mas maingat at mas matyaga sa kanyang pagmamasid. Madalas siyang magpalakad-lakad malapit sa bahay ni Pablo, kunwari abala sa kanyang mga pang-araw-araw na gawain, ngunit palihim na inoobserbahan ang bawat kilos ni Pablo at ng kanyang pamilya. Umaasa siyang masilip man lang kung paano ginagamit ni Pablo ang mahiwagang mangkok, ngunit nahihirapan siya at talagang nag-iingat ang pamilya. Isang hapon, habang si Mang Paeng ay nagkukunwaring bumibili ng mga paninda malapit sa tahanan ni Pablo, napansin niya ang kanyang matagal ng kaibigan, si Aling Rosa, na lumalabas mula sa kanyang bahay. "Paeng, matagal na tayong hindi nakakapag-usap bati ni Aling Rosa, na may daladalang basket ng gulay. "Lagi kang napapadaan dito, may kailangan ka ba kay Pablo?" Nabigla si Mang Paeng sa biglaang tanong ni Aling Rosa ngunit mabilis siyang nakabawi. Rosa, wala naman. Nagkakasalubong lang kami minsan dito. Alam mo na, medyo malapit lang ang tindahan ko sa kanila," palusot niya, habang pinipilit itago ang kanyang tunay na motibo. "Ganoon ba? Napansin mo ba, maganda na ang pagtutulungan dito sa atin.
Napakabait ni Pablo no. Marami siyang natutulungan dito sa ating barangay, patuloy ni Aling Rosa, hindi napapansin ang pag-aalangan ni Mang Paeng. Oo, totoo yan. Napakalaking tulong nga niya sa marami, tugon ni Mang Paeng, pilit ang ngiti. Sa loob-loob niya, lalo siyang nakaramdam ng pagkainggit sa reputasyon ni Pablo sa kanilang komunidad. Marami nga siyang natutulungan. Kahit ako, napapaisip kung paano niya nagagawa yun lahat. Aba Paeng, simple lang naman ang sagot dyan. Si Pablo, kahit noong bata pa yan, palaging may mabuting puso. Hindi lang dahil sa anumang yaman o biyaya, kundi dahil sa kanyang likas na kabutihan, mahinahon na sagot ni Aling Rosa, tila ba nababasa ang kanyang mga saloobin. Nagpaalam na si Mang Paeng kay Aling Rosa at nagpatuloy sa paglalakad, ngunit ang mga salita ng matanda ay nanatili sa kanyang isipan. Nang gabing iyon, hindi siya makatulog. Sa kanyang paghiga, nagpaulit-ulit sa kanyang isipan ang mga sinabi ni Aling Rosa. Likas na kabutihan, hindi lang dahil sa yaman. Paulit-ulit na parang isang sumpa. Bakit ba ako nagkakaganito? Bakit ba ako nagiging ganito kadesperado? Bulong ni Mang Paeng sa sarili. Ang kanyang pagnanasa sa kayamanan ay nagdudulot ng malaking gulo sa kanyang konsensya. Sa mga sumunod na araw, patuloy siyang nagmasid, ngunit may bagong pakiramdam ng pagdududa at kahihiyan sa kanyang mga aksyon. Ang kanyang damdamin ay naging isang halo ng inggit, paghanga, at pagkakonsensya, na siyang nagpaikot-ikot sa kanyang isip, habang pinapanood niya mula sa malayo ang maayos at mapayapang buhay ni Pablo, isang bagay na unti-unti niyang kinikilala bilang bunga ng tunay na kabutihan, hindi lang dahil sa anumang mahiwagang mangkok. Sa kalagitnaan ng gabi, habang ang buong baryo ay mahimbing na natutulog, si Mang Paeng ay naglakad papunta sa bahay ni Pablo. Ang hangin ay malamig at tahimik, tila nagbabanta at nagbibigay ng bigat sa bawat hakbang niya sa madilim na daan. Ang kanyang puso ay mabilis ang tibok, puno ng kaba at pangamba, ngunit ang pagnanasa sa kayamanang dala ng mahiwagang mangkok ay higit na mas malakas kaysa sa kanyang konsensya. Narito na ako, walang makakaalam nito, bulong niya sa sarili, pilit pinapakalma ang kanyang mga kamay na nanginginig. Dahan-daang sumilip si Mang Paeng sa maliit na bintana ng bahay ni Pablo. Nang masiguro niyang tahimik ang lahat, at natutulog na si Pablo at ang kanyang pamilya, maingat siyang pumasok sa bahay. Sa bawat hakbang patungo sa silid ni Pablo, lalo niyang naramdaman ang bigat ng kanyang mga aksyon, ngunit pinilit niyang itulak ang kanyang pagdududa sa likod ng kanyang isipan. Sa wakas, natagpuan niya ang maliit na kahon sa ilalim ng kama ni Pablo. Dahan-dahan niya itong binuksan at nakita ang mangkok na may kakayahang gawing diamante ang mais, palay, at asin tuwing kabilugan ng buwan. Hindi napigilan ni Mang Paeng ang kanyang sarili at mabilis na dinampot ang mangkok, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pagnanasa at pananabik. Dala ang mangkok, bumalik si Mang Paeng sa kanyang bahay. Sinubukan niyang pigilan ang kaba sa kanyang dibdib habang maingat na inilalapag ang mangkok sa mesa. Nang masiguro niyang walang nakakakita sa kanya, inilagay niya ang kalahating tasa ng mais, kalahating tasa ng palay, at kalahating tasa ng asin sa loob ng mangkok, alinsunod sa narinig niyang tagubilin ni Mang Lucio. Umaasa siya na pagsapit ng umaga, magbabago ang mga ito at magiging maningning na diamante. Sa wakas, bulong ni Mang Paeng sa sarili habang pinagmamasdan ang mangkok. Bukod tanging kayamanan ang magbibigay sa akin ng magandang buhay. Sa kanyang pananabik, pinilit niyang matulog at nangakong babalikan ang mangkok sa umaga, upang tingnan kung nagbunga ang kanyang pagsubok. Kinabukasan, habang natutulog pa si Mang Paeng, nauna nang nagising ang kanyang asawang si Aling Marta. Sa kanyang pagpunta sa sala, napansin niya ang isang kakaiba at kulay ginto na mangkok sa kanilang mesa. Lumapit siya at nagtatakang pinagmasdan ito, hindi maunawaan kung bakit may ganoong bagay sa kanilang mesa. Ngunit nang mapansin niya ang kakaibang amoy mula sa mangkok, mas naging mausisa siya. Dahan-dahan na sinilip ni Aling Marta ang loob ng mangkok, at sa kanyang pagkabigla, nakita niya ang napakaraming bulate sa loob. Sa halip na mga diamante, ang laman ng mangkok ay nanlilimahid na mga bulate. Diyos ko po, ano itong mga bulate dito sa mangkok? Bulalas ni Aling Marta, ang kanyang boses ay umaalingaw sa buong bahay, at ang kanyang mukha ay talagang nandidiri. Nagising si Mang Paeng sa sigaw ng kanyang asawa at mabilis na tumakbo sa sala. Anong nangyari Marta? Bakit ka sumisigaw? Tanong niya, halos nanginginig habang pinipilit ang kanyang sarili na huwag ipahalata ang takot.
Tinuro ni Aling Marta ang mangkok. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa pagkasuklam. Paeng, ano ito? Bakit may mangkok na puno ng mga bulate dito sa mesa natin? Tanong niya, na halatang nandidiri. Nanlamig si Mang Paeng sa nakita at hindi alam ang isasagot. Alam niyang mali ang kanyang ginawa, ngunit hindi siya makapagsalita. Siguro, dinala ko lang iyan galing sa labas. Hindi ko alam na may ganoon palang laman, palusot niya, pilit na pinapakalma ang sarili. Ngunit si Aling Marta ay hindi nakumbinsi. Ano bang pinaggagawa mo, Paeng? Bakit ka may mga dalang ganito? Hindi makasagot si Mang Paeng, at sa kabila ng kanyang pagkabigla at hiya, napagtanto niyang ang kanyang kasakiman ang nagdala sa kanya sa sitwasyong iyon. Ang pagnanasa niya para sa kayamanan na hindi kanya ay nagdulot lamang ng pangdidiri sa kanilang tahanan. Ang mangkok na akala niya ay magdudulot ng ginhawa at yaman ay nagdala ng kabaligtaran, isang paalala ng kanyang pagkakamali. Sa paglipas ng mga sandali, habang pinagmamasdan niya ang mga bulate sa mangkok, naramdaman niya ang bigat ng kanyang kasalanan. Sa kalagitnaan ng kanyang pagmumuni-muni, isang malamig na simoy ng hangin ang dumaan sa sala. Sa isang iglap, isang maliit at matikas na nilalang ang lumitaw sa harap niya. Ito'y si Halumigmig, ang duwendeng nagbigay kay Pablo ng mangkok. Ang presensya nito ay tahimik ngunit ramdam ang malakas niyang kapangyarihan, at ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Mang Paeng ng may kabigatan. Ako si Halumigmig, sabi ng duwende sa mababang boses, na puno ng awtoridad. Ako ang nagmamay-ari ng mangkok na iyong ninakaw, at ipinagkatiwala ko ito kay Pablo dahil sa kanyang mabuting puso. Ang ginawa mo, Mang Paeng, ay labag sa kagustuhan ng kalikasan. Nanlaki ang mga mata ni Mang Paeng sa takot at pagkagulat. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, at agad siyang napayuko sa harap ng duwende. Halumigmig, patawad po. Nadala lang ako ng kasakiman, nauutal niyang sabi. Ang kanyang tinig ay puno ng pagsisisi. Nakita ko ang mangkok at naisip kong baka ito ang magbabago ng aking buhay. Hindi ang mangkok ang magdadala ng tunay na pagbabago, kundi ang iyong puso at pagkatao, sagot ni Halumigmig. Ang kanyang tinig ay puno ng kabigatan. Ang biyaya ng mangkok ay para lamang sa may dalisay na hangarin at may malasakit sa kapwa. Ipinagkatiwala ko ito kay Pablo dahil alam kong siya'y magbabahagi ng kanyang yaman sa mabuting paraan, hindi para sa pansariling kapakinabangan lamang. Nakayuko at nanginginig, humingi ng paumanhin si Mang Paeng. Nauunawaan ko po ang aking pagkakamali. Hindi ko po naisip ang mga kahihinatnan ng aking ginawa. Handa akong tanggapin ang anumang parusa. Tinitigan ni Halumigmig si Mang Paeng. Ang kanyang mga mata ay tila tumatagos sa kaloob-looban ng pagkatao ni Mang Paeng. Ang iyong parusa ay ang paglimot. Kailangan kong burahin ang iyong alaala tungkol sa mangkok at sa lahat ng iyong balak na may kaugnayan dito. Hindi na ito muling babalik sa iyong isipan, bilang aral na ang kasakiman ay walang lugar sa tunay na yaman ng buhay. Lumapit si Halumigmig kay Mang Paeng at dahan-daang inilapat ang kanyang kamay sa noo nito. Isang pambihirang liwanag ang sumilay mula sa palad ni Halumigmig, at unti-unting naramdaman ni Mang Paeng ang pagkalimot. Ang lahat ng kanyang alaala tungkol sa mahiwagang mangkok, ang kanyang plano na nakawin ito, at ang kanyang pagnanasa sa kayamanan ay isa-isang naglaho mula sa kanyang isipan. Matapos ang proseso, tumayo si Mang Paeng sa sala, may pakiramdam ng kaluwagan ngunit may hindi maipaliwanag na kawalan. Ramdam niya ang isang di maipaliwanag na kapayapaan, kahit hindi niya matukoy kung ano ang dahilan nito. Ngunit, isang mabigat na pakiramdam ng responsibilidad ang bumalik sa kanyang puso, isang paalala na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa material na bagay, kundi sa kabutihan at kasipagan. Isang hapon, habang nag-iisa si Pablo sa kanyang tahanan, nagpakita sa kanya si Halumigmig. Nabigla si Pablo, ngunit agad na nagpakumbaba at bumati ng magalang sa duwende. Halumigmig, bungad ni Pablo, salamat po sa inyong muling pagdalaw. Tumingin ng malalim si Halumigmig kay Pablo, at mabigat ang kanyang boses nang magsalita. Pablo, naparito ako upang ibigay ang isang mahalagang babala. Ang lihim ng mangkok ay muntik ng mapahamak. Ang iyong ama, si Mang Lucio, ay naibunyag ang tungkol sa mangkok sa kanyang kumpare, si Mang Paeng, isang gabi nang sila ay kapwa lasing. Natigilan si Pablo, at ang kanyang mga mata ay napuno ng pagsisisi at pag-aalala. Halumigmig, hindi ko po alam na mangyayari iyon. Patawarin mo po ako.
Tumango si Halumigmig, ngunit ang kanyang ekspresyon ay nanatiling seryoso. Hindi lamang iyon Pablo, dahil sa natutunan ni Mang Paeng ang tungkol sa mangkok, sinubukan niyang nakawin ito para sa kanyang pansariling kapakinabangan. Napilitan akong tanggalin ang alaala niya tungkol sa mangkok, at upang protektahan ang iyong pamilya, binura ko rin sa alaala ng iyong mga magulang ang tungkol dito. Nang sa gayon, ang sikreto ng mangkok ay mapanatiling ligtas. Nang marinig ito, lalong bumigat ang loob ni Pablo. Napagtanto niyang ang kawalang ingat ay nagdulot ng gulo at panganib sa kanilang tahanan. Patawad po, Halumigmig. Hindi ko po alam na ang aming pagkukulang ay maaaring magdala ng ganitong kaguluhan. Nangangako po akong magiging mas maingat at hindi ko na ipagsasabi ang lihim kahit kanino. Nagpatuloy si Halumigmig, ang kanyang mga mata ay puno ng kabigatan. Pablo, ibinibigay ko ulit ang mangkok sa iyo dahil sa iyong kabutihan at ang iyong kakayahang tumulong sa iba. Ngunit tandaan mo, ang kapangyarihan nito ay maaaring magdulot ng tukso, at kung muling mangyari ang ganitong paglabag, hindi ko na ibabalik sa iyo ang mangkok. Ang tunay na kayamanan ay nangangailangan ng tunay na pananagutan. Hinaplos ni Pablo ang kanyang dibdib, ramdam ang bigat ng kanyang pangako. Opo Halumigmig, mula ngayon, iingatan ko po ang inyong tiwala at pananatilihin ang lihim na ito. Hindi ko na po papayagan ang kahit sino na malaman pa ang tungkol sa mangkok. Bahagyang ngumiti si Halumigmig, na tila ba naibsan ng bahagyang pasensya ang kanyang mukha. Mabuti kung ganun Pablo, ang mangkok ay mananatili sa iyo bilang isang biyaya hanggat ikaw ay nananatiling tapat at maingat. Tandaan mo, ang tunay na yaman ay hindi lamang nasa bagay na ito, kundi sa bawat kabutihang ginagawa mo sa iyong kapwa. Matapos ang usapan, dahan-daang naglaho si Halumigmig, iniwan si Pablo na puno ng bagong pag-unawa at determinasyon. Mula sa araw na iyon, pinangako ni Pablo sa kanyang sarili na magiging tapat at maingat sa mahiwagang mangkok, at patuloy na ibabahagi ang kanyang mga biyaya ng may kababaang loob at kasipagan. Paglipas ng mga buwan, ang buhay ni Pablo ay patuloy na umunlad sa paraang hindi lamang materyal, kundi pati na rin sa kanyang espiritual na aspeto. Dahil sa tulong ng mahiwagang mangkok, nakatulong siya hindi lamang sa kanyang pamilya, kundi pati na rin sa kanyang buong komunidad. Ang kanyang yaman ay hindi lamang nakikita sa mga materyal na bagay kundi sa respeto, pagmamahal, at tiwala na ipinagkakaloob sa kanya ng mga tao sa paligid. Isang hapon, habang naglalakad si Pablo sa palengke upang bumili ng panibagong supply para sa kanyang manukan, sinalubong siya ng kanyang kaibigan at kapwa-tindero na si Mang Luis. Pablo, masayang bati ni Mang Luis, ang kanyang mukha ay puno ng saya. Napakalaki ng naitulong mo sa akin at sa iba pang mga tindero at tindera dito sa palengke. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Ngumiti si Pablo at nagpakumbaba, Mang Luis, wala po iyon. Natutulungan ko lamang kayo sa abot ng aking makakaya. Alam kong ang bawat isa sa atin ay may pinagdadaanan, at kung may kakayahan akong magbahagi ng konting ginhawa, bakit hindi ko gagawin? Napaka-humble mo Pablo, sabi ni Mang Luis na may paghanga. Ang iba, kung mayroong biyaya at yaman tulad ng sayo, baka kinamkam na ito ng para sa sarili lamang. Pero ikaw, binabahagi mo ito sa iba. Natahimik si Pablo sa narinig, ang kanyang puso ay napuno ng pasasalamat at saya. Alam niyang ang mga sinabi ni Mang Luis ay bunga ng pagtitiwala at pagmamahal ng komunidad sa kanya. Ang kanyang pangako kay Halumigmig na maging tapat at mapagbigay ay unti-unting naging kanyang gabay sa buhay. Sa bawat araw, patuloy niyang tinutulungan ang mga nangangailangan. Nagpagawa siya ng isang silungan para sa mga walang tirahan sa kanilang barangay at nagbabahagi ng manok at itlog mula sa kanyang manukan para sa mga mahihirap na walang pambili ng pagkain. Isang araw, habang kausap niya ang mga bata sa kanilang bagong gawang tahanan, lumapit sa kanya ang isang batang lalaki na nagngangalang Lito. Kuya Pablo, balang araw gusto ko ring tumulong tulad mo. Gusto ko pong maging katulad mo, sabi ng bata na may ngiti sa kanyang mga mata. Natigilan si Pablo at humawak sa balikat ng bata. Lito, hindi kailangang maging mayaman upang makatulong. Ang tunay na pagtulong ay nagmumula sa puso. Kahit anong maliit na bagay, basta't galing sa kabutihan ng puso, ay isang malaking tulong para sa iba. Huwag mong kakalimutan yun. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Pablo ang mas malalim na kahulugan ng kanyang mga natutunan mula kay Halumigmig.
Ang yaman na dala ng mangkok ay hindi lamang para sa kanya, kundi para sa lahat ng nangangailangan. Sa bawat tulong na kanyang binigay, nararamdaman niya ang mas malalim na kasiyahan kaysa sa pag-iimpok ng kayamanan para sa sarili lamang. Sa kanyang pamayanan, naging inspirasyon si Pablo. Naging simbolo siya ng kabutihan at kasipagan, at ang kanyang kwento ay naging paboritong kwento ng mga magulang sa kanilang mga anak, isang paalala na ang tunay na biyaya ay nagmumula sa katapatan at kabutihan ng puso. Sa bawat araw, ipinagpatuloy ni Pablo ang kanyang mga mabuting gawain, palaging inuuna ang kapakanan ng kapwa bago ang sarili. Nangako siya sa kanyang puso na hindi kailanman sisirain ang tiwalang ibinigay ni Halumigmig, at patuloy na magiging halimbawa ng pag-asa, kabutihan, at tunay na yaman na dala ng isang mabuting puso. Ang kwento ni Pablo ay nanatili sa komunidad, isang paalala ng hindi mabibili ng anumang halaga ang biyayang nagmumula sa pagiging tapat, mapagbigay, at puno ng malasakit sa kapwa. Sa kanilang lugar, si Pablo ay hindi lamang isang tao, siya ay naging isang alamat ng kabutihan at inspirasyon sa mga susunod na henerasyon.